Nakilala na ng Malapatan Municipal Police Station ang isa sa dalawang bangkay na natagpuan sa magkaibang lugar sa probinsya ng Sarangani. Ang unang nakitang biktima, kinilalang si Lady Cambarihan Montemon, na residente umano ng Christian Village, Barangay Kalumpang. Ang unang biktima ay nakita sa gilid ng Lun Masla Bridge noong araw ng Huwebes na tagtad ng 8 saksak sa katawan. Hindi pa naman ngayon nakilala ng Glan Municipal Police ang ikalawang lalaking itinapon sa riverside ng Barangay Kapatan, Glan, Sarangani Province. Ito ay nagtamo ng mahigit 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang dalawang biktima ay walang identification cards, kaya nahirapan ng mga otoridad sa pag-identify sa mga biktima. Sa ngayon mga kabrigada, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari at ang pagtukoy nga sa pagkakilanlan ng mga suspect. Nagbabala si Administration Presidential Candidate Mar Rojas ng mas mataas na buwis sa ipinagdidiinan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na federal form of government para makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Ayon kay Rojas, ang lahat umano ng federal systems ay merong buwis na pang-nasyonal at meron din buwis na pang-lokal. Paliwanag pa ng administrasyon na bet ay mas maganda pa rin ang kasalukuyang unitary system kung saan isang buwis lang at ang kagandahan umano sa sistema sa ngayon ay hindi ninanakaw ang pera. Walang kaltas, walang kupit, walang kickback. Una nang itinutulak ng Duterte ang federalism simula nang ito ay magdeklara ng kandidatura pagkapangulo. Maring pinabulaanan ng Commission on Elections ang naging pahayag ng hackers group na kanilang napasok na ang buong database ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, malamang ay hindi ito totoo at sa ngayon ay inibestigahan na nila o ng kanilang IT department ang naturang impormasyon. Sinabi pa ni Bautista na hindi ganun kadali na ma-hack ang database at website ng COMELEC dahil pawang mga public information naman at walang confidential files ang nilalaman nito. Sa ngayon ay dapat umunong matuto na sila mula sa leksyon na nangyaring hacking incident na yan para hindi na maulit pa ang nangyari. Hindi rin naman daw nakakaapekto sa paghahanda ng sa halalan ang pagkakahack ng kanilang website. Mensahe pa ni Bautista sa mga hackers, hindi totoo na hindi nila gagamitin ang lahat ng safety features ng mga makina sa darating na halalan. Nakataas pa rin ang volcano alert warning sa Alaska dahil sa pagbuga ng abo ng Pavlov Volcano. Ayon sa Alaska Volcano Observatory, aabot sa mahigit na 20,000 na talampakan ang taas ng buga ng abo ng bulkan. Matatagpuan ang nasabing bulkan sa Aleutian Island at ang abo ay lumilipad papuntang north. Huling sumabog ang bulkan noong Nobyembre 2014. Matagumpay na nakatakas ang isang Japanese teenager sa kamay ng kanyang abductor sa loob ng 2 taon itong pagkakakulong sa isang apartment. Ang 15 anyos na si Ana Saito ay dinukot ng suspect na si Terauchi Cabo, 23 anyos at tinago sa loob ng kanyang apartment sa loob ng 2 taon. Nabatid na 13 anyos pa lamang noon nang dinukot ang biktima at hindi naman umano siya sinaktan ng suspect. Inaresto ng mga otoridad si Cabo pero nanlaban ito at nagtangka pang magpakamatay. Kinumpirma ng isang source na nagdadalang tao ang kabiyak ni Kian Cipriano na si Sheena Ortaleza. Ayon sa source na malapit na kaibigan ng pamilya na Ortaleza na isang baby girl ang nasa loob ng sinapupunan ni Sheena. Nabatid na nag-post din ng larawan si Kian sa Instagram account nito na nagpapakita ng isang baby bump sa 33 anyos na aktres. Dahilan para ito ay pagpiestahan ng mga netizen at nagtatanong sa tunay na estado ng aktres at ng singer-actor. Sinasabing ikinasal ang dalawa sa pamamagitan ng civil ceremony ilang linggo bago sumapit ang 2016 pero plano rin ng mga ito ang magkaroon ng church wedding at busy-busy pa si Sheena para sa preparasyon. Samantala, hati ang reaksyon ng mga supporters ng 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach kaugnay sa pag-amin nito na siya nga ay nasa dating stage. Ayon sa ilang fans ni Pia na nadismaya sila dahil sa pangamba na mapapabayaan nito ang duties and responsibilities bilang isang Miss Universe. Pero hirit ng ibang fans ng 26-year-old kagayang The Oro Beauty na matalino si Pia at alam niya ang kanyang ginagawa at marunong itong magbalanse ng kanyang mga responsibilidad. Inihayag ni Pia na hindi ipinagbabawal sa Miss Universe ang pagkakaroon ng boyfriend basta lamang nila or basta magagawa lamang nila
ang kanilang trabaho. Nasa bansa ngayon si Pia na itinuturing ng nakararami na surprise visit at inaasahang dadalo ito sa coronation night ng Binibining Pilipinas pageant sa darating na April 17. Tinawag na biggest joke in boxing history ni Floyd Mayweather Sr. ang nakatakdang laban ni na People's Champ Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa April 10. Sa panayam ng On the Ropes boxing sa ama ni Floyd Mayweather Jr., sinabi itong paulit-ulit na lamang ang mga nilalaban ng boxing hero ni Pacquiao. Ayon kay Mayweather Sr., kaya naman labanan ni Pacquiao ang kanyang anak, ngunit gumagawa lamang ito ng dahilan. Matatandang 2 beses nang nagkalaban noon si Pacquiao at si Bradley. Samantala mga kabrigada, nanguna naman sa listahan ng pinakamagaling na golf player sa buong mundo ang Filipino-Australian na si Jason Day. Matapos na magkampiyon sa World Golf Championship match play sa Austin County Club sa Texas. Tinalo ni Day sa final si 2010 Open champion Luis Oosthuizen. Hindi naging madali para kay Day ang pagkuha sa naturang titulo dahil sa hirap na dinanas nito sa semifinals ng laban kay dating world number 1 at defending champion Rory McIlroy. Nabatid na ito ng pangalawang beses na nakuha ni Day ang kampyonato. Yan. Jason Day. Ang pamilya ni Jason Day dati na biktima rin ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Okay. Alright. Ayan, marami pang pwedeng dapat pag-usapan regarding itong talagang ano, ang tawag nito, sensational itong mag-amang Floyd Mayweather. Ay, isa pa yan, no? Oo, Floyd Mayweather. Mayweather Senior and Junior ba sila, Yeah. di ba? Senior, talagang junior na junior, ano? Oo, they know how to make the media or the public look at them na ganun ba, no? Whether good or bad, it's still publicity for them. Sige mga kabrigada, sa pagbabalik ng Morning Hataw, abangan ninyo ang karagdagang pa mga sorpresa dito lamang sa Morning Hataw.